Drink this, Claudine. Ilang taon na tayo mag-asawa. Pero dapat bang araw-araw ko ipaalala sa'yo na kailangan mong inumin yung pills na nirekomenda ng doktor? Inis na wika ng asawa ni Claudine na si Wesley. Tinanggap naman niya ang gamot na inaabot nito. Nagdadalawang isip pa siya kung iinumin niya yon dahil alam niya sa kanyang sarili na matagal na siyang nananabik na magkaroon ng anak. Ang asawa lamang niya ang pumipigil sa kanya. Han, nakausap ko na yung OBGYN ko. She gave me advice that I need to get pregnant as soon as possible. Hindi na ako bata, Wesley. At mahihirapan na ako manganak kapag natagalan pa bago ako mabuntis. Paliwanag ni Claudine. At kumunot lamang noon ni Wesley. Itigil mo yung kalokohan na yan, Claudine. Alam mo na ang dami ko iniisip ngayon. Dahil malapit na naman ang eleksyon. Ayoko na dumagdag pa ang pagkakaroon ng anak sa mga problema ko. Napayuko na lamang siya at naramdaman niya ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. Pilit niyang hindi pinapahalata na nasaktan siya sa sinabi nito. I'm sorry, Han. Excited lang naman ako na magkaroon tayo ng anak eh. Paghingi niya ng paumanhin sa kanyang asawa. Bumangon ka na at ipagluto mo ako ng breakfast. Meron pa kami meeting sa City Hall. Saad ng kanyang asawa at binaliwala lamang ang sinabi ni Claudine. Hindi niya mapigilan na masaktan sa sinabi nito. 4 na taon na silang kasal, pero hanggang ngayon, wala pa rin silang anak. Wala namang problema si Claudine sa matres. Lagi lang hadlang ang asawa niya sa kanyang pangarap na magkaroon ng anak. Ang laging paliwanag ni Wesley ay ayaw nitong magkaroon ng batang madadamay sa gulo sa buhay politika. Noong una, naiintindihan ni Claudine ang rason ng kanyang asawa. Pero ngayon, hindi niya alam kung tungkol pa ba sa politika ang dahilan ni Wesley o talagang ayaw ng lalaki na magkaroon talaga ng anak. Anak, you need to understand your husband. Abala pa si Wesley para mapanatili sa kanya ang pwesto niya sa politika. At hindi niyo kakayanin kung magkakaroon kayo ng anak. Hintayin mo munang matapos ang eleksyon. Baka si Wesley pa mismo ang humingi sa'yo ng anak. Saad ng kanyang ina nang sabihin ni Claudine ang problema nila ni Wesley bilang mag-asawa. I know, Ma. Anak na lang ang kulang sa amin ni Wesley. At gusto ko rin namang maranasan na maging isang ina. Sagot ni Claudine sa kanyang ina. Lumapit ang matandang babae kay Claudine at hinawakan siya sa kamay. Darating din ang araw na magiging isang ina-anak. Ngunit sa ngayon, kailangan ka ng asawa mo dahil malaking laban ang hinaharap niya ngayon. Wika ng matandang ginang. Nakinig naman si Claudine dito at inalis muna niya sa kanyang isipan ang kagustuhan na magkaroon ng anak. Nagsisimula na ang kampanya para sa susunod na eleksyon at bawat ganap ni Wesley kailangang kasama siya. Kahit gusto niya magreklamo, wala siyang magagawa dahil nag-asawa siya ng lalaking nagtatrabaho sa politika. Ma'am Claudine, ayos lang po ba kayo? Tanong ng sekretarya ni Wesley nang mapansin ng dalaga na parang may kakaiba sa kanyang kilos. Simula kasi nang magising siya, masama na ang pakiramdam niya. Nahihilo at parang nanghihina ang kanyang katawan. Binaliwala lang ni Claudine ang kanyang nararamdaman dahil kailangan niyang sumama sa kanyang asawa. I'm okay, Hana. Pagod lang siguro dahil sa sunod-sunod na ganap. Baka hindi rin ako sumama bukas because I need to rest. Sagot niya sa sekretarya ng kanyang asawa. Bigla namang may lumapit kay Claudine at sinabihan siya na kailangan kasama siya sa picture. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang lumapit sa kinaroroonan ni Wesley. Agad naman siya nitong hinawakan sa bewang at may binulong ang lalaki. Fix your face, Claudine. Nakakahiya sa mga kasama ko. Dahil mukhang walang gana ang asawa ko. Baka ikaw pa magdala ng kamalasan na maging sanhi ng pagkatalo ko sa eleksyon. Agad nagbago ang reaksyon sa mukha ni Claudine sa sinabi ni Wesley. Hindi niya mapigilang masaktan. Hindi man lang napansin ng asawa niya na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi na lang pinansin niya ni Claudine at ngumiti siya sa harap ng kamera. May mga konsehal pa nga na binati siya dahil suportado niya si Wesley.
Kaya nang matapos na rin siya makihalubilo sa mga kasama ng lalaki, agad niyang tinahakandaan patungo sa banyo para maghilamos. Habang naglalakad, mas lalong tumindi ang pagkahilo niya at muntik pa siyang matumba. Ngunit may brasong sumalo sa kanya. Tumayo agad siya at nilingon ng humawak sa kanya para sana pasalamatan. Pero isang hindi inaasahang tao ang bumungad sa kanyang harapan. Are you okay, Claudine? Tanong sa kanya ni Jaime, ang ex-boyfriend niya. Agad siyang nag-iwas ng tingin sa binata. Ayos lang ako, nahihilo lang dahil sa pagod. Iiwan na sana niya si Jaime nang muli itong magsalita. How are you, Claudine? It's been 10 years, and I heard that you're already married. Napahinto siya at nilingon niya ang lalaki. You're right, kasal na ako. Si Mayor Wesley, yun yung asawa ko. Sagot niya sa lalaki. At napansin niya na natigilan ito nang sabihin niya ang pangalan ng kanyang asawa. That's good to hear, Claudine. Congratulations, by the way. Tipid ng ngiti lang ang naging tugon niya sa sinabi ni Jaime. Magsasalita pa sana ang binata nang marinig niya ang boses ng kanyang asawa. Claudine, Agad na binalot ng kaba si Claudine. Dahil base sa tono ni Wesley, mukhang galit ito dahil naabutan siyang kausap ang dating nobyo. Lumapit sa kanya ang asawa at naramdaman niya ang mahigpit nitong paghawak sa kanyang braso. Hindi niya mapigilang mapadaing sa ginawa nito. di ba't sinabihan na kitang huwag kang aalis sa tabi ko? Kahit kailan talaga hindi ka nakikinig sa akin, Claudine. Galit na saad ni Wesley at di mapigilan ni Claudine na mahiya dahil nasa harap nilang mag-asawa si Jaime. Wala akong ginagawang masama, Wesley. Tinulungan niya lang ako kanina dahil muntik na ako matumba. Stop with your lies, Claudine. Di ka na nahiya. Sa mismong kampanya ko pa talaga. Napayuko na lamang si Claudine at naramdaman ang pag-iinit ng sulok ng kanyang mga mata. You're hurting her? Walang ginagawang masama si Claudine. Biglang nagsalita si Jaime at umiling siya para pigilan ito dahil baka mas lalong magalit ang kanyang asawa. Tumahimik ka na lang, Jaime. Problema namin to bilang mag-asawa kaya huwag kang makialam. Sagot ni Wesley at wala nang nagawa si Claudine nang hilahin siya ng kanyang asawa paalis sa lugar na yon. Hindi niya na nagawa pang lingunin ang binata sa sobrang bilis ng paglalakad ni Wesley habang mahigpit pa rin ang hawak sa braso niya. Sa parte ni Jaime, hindi niya matanggap ang nasaksihan na eksena. Hindi siya makapaniwala na sinasaktan ni Wesley si Claudine. Ex-girlfriend niya ang babae. At naghiwalay sila noon dahil hindi boto sa kanya ang magulang nito. Walang nagawa si Claudine kundi sumunod sa utos ng mga magulang. At yun ay ang hiwalayan si Jaime. 1 taon matapos sila maghiwalay, nalaman na lamang ni Jaime na kasal na si Claudine kay Wesley. Wala man lang siyang nagawa para pigilan na mangyari yon. So you're saying, you met your ex-girlfriend yesterday, di biglang relapse ka sa past niyo. Pang-aasar ng kanyang nakatatandang kapatid na si Janice. Her husband is hurting her. Muntik ko nang saktan si Wesley kahapon. Kundi lang ako pinigilan ni Claudine. Saad ni Jaime sa kanyang kapatid. Alam ng kapatid niya na kahit 10 taon na ang nakalilipas, gumawa pa rin ng paraan si Jaime para makalapit siya kay Claudine. Ang kapatid niya ang pumipigil sa kanya na gumawa ng bagay na posibleng maging dahilan para makulong si Jaime. Kahit na ilang beses na sabihin sa kanya na huminto na siya sa paghahabol kay Claudine, hindi pa rin siya nakikinig. Noon pa man pinangako niya na kay Claudine na ito lang ang babaeng posible niyang magustuhan at gugustuhin niyang pakasalan sa paulit-ulit na paraan. Anong plano mo, Jaime? Huwag mo sasabihin na sisiraan mo yung si Wesley para lang mabawi si Claudine. Ngumisi lang siya sa sinabi ng kapatid na si Janice. May kinuha siyang folder sa may drawer. Binagsak yon sa harapan nito. Kumunot ang noon ni Janice at tinignan ang laman ng folder. Kita niya kung paano mabigla ang kanyang kapatid nang makita ang laman nito. Baliw ka na ba, Jaime? Saan mo nakuha ang mga to?
Alam mo bang posibleng mapahamak ang buhay nila kapag nilabas ko to? Ha? Hindi lang buhay nila. Mapapahama ka din kapag nilabas mo to sa publiko. Itigil mo na ang mga kalokohan mo, Jaime. Ayaw ko mapahama ka para lang sa babaeng yon. Ngunit hindi nagpatinag si Jaime. Buo na ang desisyon niya tungkol sa pagbawi niya kay Claudine mula kay Westy. At hindi niya hahayaan na may sumira sa kanyang plano. If it's the only way para mailayo ko si Claudine kay Wesley, I'm willing to sacrifice my life for her, ate. Sagot ni Jaime at seryoso na ang tono nito. Kailangan ng kumilos ni Jaime sa mas lalong madaling panahon dahil patuloy na nadudurog ang puso niya kapag pumapasok sa isip niyang sinasaktan si Claudine ng asawa nito. Kaya handa siyang gawin ang lahat. Mabawi lang ang babaeng mahal niya. Samantala, pagkalipas ng 1 linggo, mas lalong tumindi ang hindi magandang pakiramdam ni Claudine. Iniisip niya na baka epekto yun ang pills na iniinom niya. Kaya kailangan niyang sabihin ito kay Wesley. Kailangan niyang sabihin ang tungkol sa kanyang iniinda. Pero hanggang ngayon kasi, abala pa rin ang asawa para sa nalalapit na eleksyon. Kaya hindi siya makahanap ng tiyempo para makausap ito. Matapos ang kampanyahan, hindi na sila ulit nag-usap ni Wesley tungkol kay Jaime. Hindi tuloy alam ni Claudine kung galit pa sa kanya ang asawa dahil nahuli siya nitong kasama ang ex-boyfriend niya. Ngunit nagpaliwanag naman siya at sinabing aksidente lang ang lahat. Ma'am Claudine, ayos lang po ba kayo? Namumutla kayo, ma'am. Ayos lang ho ako, Manang Elsa. Epekto lang siguro to ng pills na iniinom ko. Paliwanag niya sa matandang babae. Inalalayan naman siya ni Manang Elsa papuntang living room at sinabihan siya nito na magpahinga na muna. Sinabi pa nito na tatawagan si Wesley para sabihin ang kanyang sitwasyon. Ngunit pinigilan niya ito dahil alam niyang maraming ginagawa ngayon si Wesley at ayaw niyang makaabala. Samahan ko na lang po kayo sa kwarto niyo, ma'am. Doon na lang po kayo magpahinga habang hinihintay si Mayor. Dagdag pa ng kasambahay. Tumango na lamang siya at akmang lalakad na sana patungo sa kwarto nang bigla siyang matumba. Narinig pa niya ang pagtili ni Manang Elsa bago siya tuluyang mawalan ng malay. Nang magising siya, ay isang puting kwarto ang bumungad sa kanya. Saka lang pumasok sa isip niyang nasa ospital siya. Nilibot niya ang kanyang mata sa buong kwarto at hindi niya inaasahan na makikita niya ang kanyang asawa. Hindi mapigilan ni Claudine ang tuwang nararamdaman dahil kasama niya ngayon si Wesley. Ibig sabihin, iniwan ng asawa nito ang trabaho para lang sa kanya. Ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naglaho nang bigyan siya ni Wesley ng malamig na tingin. Walang kahit anong emosyon na makikita sa mukha ng lalaki na mas lalo pang nagpakabas sa kanya. Inisip niya kung anong maaaring dahilan kung bakit ito magagalit. Pero walang matandaan si Claudine na may ginawa siyang kasalanan. Han, may problema ba? Marahan niyang tanong. Ngunit ganun pa rin ang tingin nito sa kanya. Magsasalita sana siya ulit. Nang biglang magsalita si Wesley, ang salitang binitiwan nito ang naging dahilan kung bakit huminto ang kanyang mundo sa sandaling dahilan. You're fucking pregnant, Claudine. Galit na wika ni Wesley. Nanlaki ang mata niya. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman dahil sa kanyang nalaman. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ngayon lang niya napagtanto na ang nararamdaman niya nitong mga nagdaang araw, senyales na buntis siya. Gusto niyang magsaya, ngunit paano kung asawa niya ay nababalot ng galit dahil ang buntis siya? Iniinom mo ba ang pills na binibigay ko? Kahit kailan talaga, tigas ng ulo mo! Sigaw ni Wesley at nagulat siya sa pagtaas ng boses nito. Hindi ko alam, Wesley. Iniinom ko naman yung binibigay mo. Paliwanag niya, kahit na natatakot siya dito. Tang ina talaga. Hindi to pwede. Ipapalaglag mo ang batang yan. Nanlaki ang mga mata ni Claudine sa kanyang narinig. Hinawakan niya ito at nagmamakaawa.
na wag ituloy ang plano sa batang ipinagbubuntis niya. Wag naman, Wesley. Please, nagmamakaawa ako. Anak mo rin itong dinadala ko. Pakiusap niya sa asawa habang patuloy ang pagbuhos ng luha niya. Ngunit marahas na inalis ni Wesley ang pagkakahawak niya dito at iniwan siya nito sa kwarto. Ilang ulit pa niyang tinawag ang pangalan ng kanyang asawa, ngunit hindi man lang ito lumingon sa kanya. Patuloy lang siya sa pag-iyak habang ang kamay niya nakapatong sa ibabaw ng kanyang tiyan. Iniisip ni Claudine kung may nagawa ba siyang kasalanan dito upang ipagkait sa kanya ni Wesley ang pagkakaroon ng anak. Lahat naman na sinasabi nito, sinusunod niya. Kahit ang pangarap niya, iniwan niya at binitiwan niya para lang kay Wesley. Hindi mapigilan ni Claudine na maluha. Dahil ilang minuto na lang, tatanggalin na ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Hindi man lang niya mararamdaman ang pagsipa nito. Kahit ang masilayan ng mundo, hindi mararanasan ng kanyang anak. Agad niyang inalis ang luha sa kanyang mga mata nang biglang may pumasok sa kwarto. At ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makita ang OBGYN doctor. Kayo na po ba yung magtatanggal sa anak ko, Dok? Tanong niya sa babaeng doktor at isang iling ang sagot nito sa kanya. The pills that I gave you are not real pills. Nagulat si Claudine sa binunyag ng doktor. Hindi siya makapaniwala na hindi tunay na pills ang iniinom niya kaya hindi imposibleng mabuntis siya. Why? Ba't mo ginawa yun? Saad niya sa doktor. Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Dahil mahal ko ang propesyon ko, iha. Kitang-kita ko rin sa iyo ang kagustuhan mo magkaroon ng anak. Kaya sino ba naman ako para ipagkait sa iyo ang bagay na yon? Pero ayaw ng asawa ko na magkaroon ng anak. Gusto niya ipalaglag ko yung anak namin. Wika ni Claudine sa doktor. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala sa iyo ang anak mo. Papalabasin natin na wala na ang bata sa sinapupunan mo. Pero ipangako mo sa akin na iiwanan mo ang asawa mo pagkatapos nito. Agad na sumang-ayon si Claudine sa sinabi ng doktor. Hindi niya alam kung ba't siya tinutulungan nito. Ngunit labis ang pagpapasalamat niya dahil hindi mawawala ang kanyang anak. Makalipas ng 2 oras, lumabas siya ng banyo habang hawak ang kanyang tiyan. Sa inidoro, makikita ang namumuo na dugo. Ang sabi sa kanya ng doktor na wala pang 2 buwan ang pinagbubuntis niya, kaya madaling palabasin na nakunan siya sa paggamit ng peking dugo. It's successful. Mayor Wesley, wala na ang sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. I will change also her medicine, baka hindi effective sa kanya ang pills na binigay ko. Paliwanag ng doktor. Nakatayo lang si Claudine sa tabi ng kanyang asawa. Hinawakan ni Wesley ang kanyang kamay at hinarap siya ng lalaki. Dumampi ang palad ni Wesley sa kanyang pisngi. Tinitigan siya ng lalaki na parabang pinaparating na nasaktan din ito sa nangyari. I'm so sorry, my wife. Kundi lang delikado para sa iyong pagkakaroon ng anak. Hindi na sana kailangan mangyari ang bagay na ito. Malungkot na saad ni Wesley na nagpakunot sa kanyang noo. Hindi niya alam kung anong sinabi na dahilan ng kanyang asawa para pahintulutan sila ng ospital tungkol sa abortion. Ngunit iisa lang ang pumapasok sa isip niya. Baka pinalabas ni Wesley na meron siyang malalang sakit na maaaring maging rason para ipalaglag niya ang kanyang anak. Gusto niyang magalit kay Wesley. Gusto niyang saktan ng lalaki. Kung ano man ang dahilan nito, para gawin ng lalaki ang ganitong bagay sa kanya, hindi niya ito mapapatawad. Siguro nga tama lang na lumayo na siya at itago ang anak niya mula sa kanyang asawa. Ilang taon siyang nagtiis. Ilang taon niyang hinayaan na kontrolin siya ni Wesley. Ngayon na may buhay siyang kailangang protektahan, hindi siya papayag na saktan ulit siya nito. Agad na lumabas ng ospital si Claudine. Naglaho bigla ang masuyong panunuyo sa kanya ng lalaki. Tama nga, na isa lamang itong palabas. Sumapit ang gabi at napansin niyang umalis ng bahay si Wesley. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na tumakas. Ngunit iniisip niya kung saan siya pupunta. Hindi pwedeng sa bahay ng kanyang ina. Sigurado si Claudine na mas kampito kay Wesley. Kaya hindi niya alam kung saan siya maaaring magtago. Ang gusto ni Claudine,
Yung hindi siya mahanap ni Wesley, kahit na alam niya na malabong mangyari yon, dahil makapangyarihang tao ang kanyang asawa. Nang makasiguro si Claudine na siya lamang ang gising, dahan-dahan siyang kumilos. Wala namang iniiwang bantay si Wesley sa bahay nila, kaya malaya siyang nakaalis. Wala siyang dala na gamit, tanging papel na pera na inipon niya. Iniwan din niya ang kanyang cellphone dahil posibleng matrace siya ng kanyang asawa gamit ang cellphone na binigay ng lalaki sa kanya. Naglalakad siya sa gitna ng daan. Hindi niya alam kung saan siya patungo, hanggang sa may humintong itim na sasakyan sa harapan niya. Agad siyang kinabahan dahil baka si Wesley ang nasa loob nito. Tatakbo na sana siya, ngunit bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang pamilyar na muka. Claudine, ba't ka mag-isa sa ganitong oras? Nasaan na asawa mo? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Jaime at hinawakan siya nito sa braso. Hindi napigilan ni Claudine ang pagpatak ng luha niya at niyakap niya si Jaime. Mas lalo itong nag-alala nang umiyak siya. What happened? Sinaktan ka ba ng hayop na yon? Muling tanong ng lalaki at bakas na ang galit sa tono ng boses nito. He wants to take my child away from me, Jaime. Gusto niya ipalaglag ang bata sa sinapupunan ko. Umiiyak na sumbong ni Claudine sa lalaki. I need your help, Jaime. Ilayo mo ako, please. Dagdag pa niya at humigpit ang pagkakahawak niya sa polong suot ng lalaki. Naramdaman niya ang pagbalot ng braso ni Jaime sa kanyang katawan. At hinayaan lang nito na umiyak siya habang hinahaplos nito ang kanyang balikat. I am here, Claudine. I will protect you. Hindi ko hahayaan na masaktan ka pa ulit ni Wesley. Seryosong wika ni Jaime. Hindi na kailangan ni Claudine na matakot. Kilala niya si Jaime. Alam niyang hindi siya nito pababayaan. Sisiguraduhin niya na kapag nakabangon siya, babalikan niya si Wesley at gaganti siya sa ginawa sa kanya ng lalaki. Dinala siya ni Jaime sa isang private resort na pagmamay-ari nito. At pagdating nila roon, may naghihintay na doktor para tignan ang kanyang kalagayan. Hindi niya mapigilan ng maluha nang malaman na 4 na bata ang nasa tiyan niya. Hindi rin niya maiwasan na matakot para sa mga anak niya. Lumipas pa ang mga buwan, ramdam niya ang pag-iingat sa kanya ni Jaime at inaalagaan siya nito. Pasalamat ka talaga, Claudine, at mahal na mahal ka ng kapatid ko. Sa totoo lang gusto ko magalit sa'yo eh. Dahil sa ginawa mong pang-iiwan sa kanya, tapos ang pipiliin mo yung bulok na mayor na yon? Hindi makapagsalita si Claudine dahil nasa harapan niya nakatatandang kapatid ni Jaime at galit ito sa kanya. Alam niya namang mali ang ginawa niya. Pinili niyang pakinggan ng kanyang mga magulang at sa huli, gusto niyang pagsisihan na nagpakasal siya kay Wesley. Kung hindi niya iniwan si Jaime noon, baka hindi niya mararanasan ang mga pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang asawa. Stop it, Ate Janice. You're scaring her. Biglang dumating si Jaime at lumapit ito sa kanya. Nakayuko lang si Claudine at nahihiyang tumingin sa kapatid ni Jaime. Sigurado ka ba talagang tutulungan mo yung babaeng yan? Nakalimutan mo na ba? Sinaktan ka niya dati. Dagdag pa ng kapatid ni Jaime. Bumuntong hininga ang lalaki at hinarap ang kapatid. She needs me, ate. Hindi ko rin naman nahayaan na mag-isa si Claudine. Lalo na ngayon na delikado ang pagbubuntis niya. Wika ni Jaime. Nakita niya ang pag-irap sa mata ni Janice at umalis na ito ng living room. Sila na lamang ni Jaime ang naiwan at nanatili siyang tahimik. Tumatakbo pa rin sa isip niya ang sinabi ng kapatid ni Jaime. Hindi siya makatingin sa lalaki. Tama naman kasi si Janice. Nakasalanan niya ang lahat. Iniwan niya si Jaime dahil naging duwag siya. Natatakot siya sa posibleng gawin ng magulang niya kapag pinili niya ang lalaki noon. Huwag mo nang isipin ang sinabi natin, Janice. It's not your fault, Claudine. Biglang saad ni Jaime sa gitna ng katahimikan. Nilingon niya ang lalaki at tumingin siya sa mga mata nito. Sinaktan kita, Jaime. Tama naman si Ate Janice. Pero bakit tinulungan mo ako sa kabila ng ginawa ko sa'yo? Tanong ni Claudine dito. Hindi agad nagsalita si Jaime. Bagkus ay umiwas ito ng tingin sa kanya.
Mukhang walang plano ang lalaki na bigyan siya ng sagot kaya tumayo na siya at iiwan niya na sana ito sa may living room. Ngunit naramdaman niya ang paghawak ni Jaime sa braso niya. No, don't leave, Claudine. Lagi mo nalang ginagawa yan. You always choose to walk away. Kesa ang pakinggan ako. Parang dinurog ang puso ni Claudine sa mga salitang binitiwan ni Jaime. But here I am. Kahit ilang beses mo akong iwan, patuloy pa rin ako sa paghahabol sa'yo. Handa akong kalabanin si Wesley. Kung ikaw naman ang premyong matatanggap ko. Hindi agad siya nakasagot sa lalaki. At sa lumipas na taon, ngayon lang ulit niya naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. I'm sorry, Jaime. Kasal kami ni Wesley at kahit na sabihin mo na para lang sa negosyo ang lahat, hindi ko kayang lumabag sa batas. Seryosong sagot niya. Kasal? Sigurado ka ba na tunay ang kasal niyo ni Wesley? Kumunot ang noon ni Claudine. What are you talking about? Ano bang sinasabi mo? Kung di mo matanggap na kasal na ako, wala na ako magagawa doon. Mariin niyang wika sa lalaki at tuluyan niya na itong iniwan sa living room. Kahit alam niyang para lang sa negosyo ang pagpapakasal niya kay Wesley, kahit kailan, hindi pumasok sa isip ni Claudine na magmahal muli dahil sa legal ang kasal nila nito at ang umibig muli ay isang kasalanan sa Diyos at sa batas ng tao. Nakatayo si Jaime sa tabi ng malaking bintana ng resort, nakatanaw sa dagat, habang tahimik na iniisip ang tungkol sa pag-uusap nila ni Claudine kanina. Bigla namang lumapit ang kapatid niya at tahimik na tumabi ito sa kanya. Alam mo ba talaga kung gaano kadelikado ang ginagawa mo, Jaime? Tanong ni Janice at tumingin sa kanya ng seryoso. Hindi lang ba sa ordinaryong tao ang kinakalaban mo? Pwede niyang gawin ang lahat para makuha si Claudine at ang mga bata. Alam ko, ate. Ngunit hindi ko kayang pabayaan na lamang si Claudine sa sitwasyong ganito. Huminga ng malalim si Janice. Mukhang hindi matanggap ang plano ni Jaime. Magkakaguluhang sambayanan kapag nilabas niyo ang hawak mo impormasyon tungkol kay Wesley. Kailangan niyo makasiguro na sa inyo papanig ang mga tao para mapabagsak siya. Ngumiti si Jaime. Isang ngiti na may kakaibang kahulugan. I already prepared everything. Kapag nilabas ko na ang baho ni Wesley, sigurado akong sa amin mapupunta ang panig ng mga tao. Habang si Wesley, tuluyan ang babagsak sa trono niya. Tumango na lamang si Janice at tinanggap na lang na hindi niya mapipigilan ang kanyang kapatid. Hindi na kita pipigilan sa gusto mo mangyari, Jaime. Siguraduhin mo lang na hindi ka mapapahamak dahil ayaw ko maglibing ng sarili kong kapatid. Tumingin si Jaime sa dalampasigan at huminga ng malalim. Handa ako sa lahat ng posibleng mangyari at hindi ko hahayaan na maranasan ulit ni Claudine ang parehong takot at sakit na pinagdaanan niya. Kung kailangan ko itaya ang buhay ko, gumamit na impluwensya, o maglabas ng malaking halaga ng pera, gagawin ko. Para sa kanila, para sa babaeng mahal ko. Sumapit na ang kabuwanan ni Claudine at hindi siya pinabayaan ng binata. Pinadala ng lalaki ang mga magagaling na doktor sa isla para makasiguro na maayos at ligtas ang pagsilang ni Claudine sa 4 na bata. Naging maayos ang lahat. Hindi niya mapigilan ng saya sa puso nang mahawakan niya ang mga anak. Ano nang plano mo ngayon, Claudine? Sabihin mo lang kung anong gusto mo mangyari. Handa akong tulungan ka. Saad ni Jaime, napalingon siya sa sinabi ng lalaki. Muli niyang tinignan ng mga anak habang iniisip ang gusto niyang mangyari. Gusto ko makita sa mga mata ni Wesley ang pagsisisi sa kagustuhan niya ipalaglag ang anak ko. Hindi ko hahayaan na makuha sa akin ni Wesley ang mga bata. Sagot ni Claudine habang hindi inaalis ang tingin sa mga sanggol na nasa kanyang braso. Don't worry, Claudine. Hindi niya makukuha sa iyo ang mga anak mo. Hindi ko rin hahayaan na makuha ka pa niya sa akin. Hindi alam ni Claudine kung anong dapat niyang maramdaman sa sinabi ni Jaime. Ngunit sa nagdaang buwan, pinatunayan sa kanya ng lalaki na ligtas siya sa piling nito. Hindi ka ba natatakot, Jaime? Makapangyarihang tao si Wesley at kaya niyang gawin ang lahat para lang makuha ang mga anak ko.
Wala ka bang tiwala sa akin, Claudine? Kaya ko maglabas ng malaking pera para lang sa ulo ng asawa mong hayop. Bigla siyang kinabahan sa sinabi ng lalaki. Nakalimutan niya na negosyante si Jaime at may kakayahan din itong kontrolin ng lahat sa pamamagitan ng pera. Marunong ako lumaban ng patas. But when it comes to you, handa ako makapagpatayan para lang sa kaligtasan mo. Seryosong wika ni Jaime habang malalim ang tingin nito sa kanya. Bumilis naman ang tibok ng puso niya kaya umiwas siya ng tingin dito. Pilit na tinatatak ni Claudine sa isip niya na hindi niya pwedeng mahalin ng lalaki. Ngunit dahil sa mga ginagawa nito, hindi niya mapigilan ang puso na mahulog muli para dito. Ngunit hindi niya alam kung tunay ba talaga ang pinapakita ni Jaime sa kanya sa mga nagdaang buwan. Sa totoo lang, natatakot siya na baka paghihiganti lang sa kanya ang ginagawa ng lalaki at sa huli siya naman na masasaktan. Lumipas ang 6 na taon, nanatili pa rin sa isla si Claudine kasama ang mga anak niya. Ngunit sa loob ng 6 na taon, napatunayan niya na tunay ang lahat ng pinapakita ni Jaime. Tinuring din ng lalaki na tunay na mga anak ang kanyang mga anak. Kahit ang mga bata, si Jaime na rin ang kinikilalang ama. Mommy, where's Daddy? Napalingon si Claudine nang marinig ang boses ng anak na si Cairo. Sa 4 niyang anak, si Cairo ang habol ng habol kay Jaime. Umiiyak pa minsan kapag nalamang nasa Maynila ang lalaki. May tinatapos lang na meeting si Daddy. He will be back before dinner. Sagot ni Claudine sa kanyang anak. Ngumuso naman si Cairo at parang ayaw maniwala sa sinabi niya. Hey, don't cry. I promise uuwi si Daddy mamaya. Dagdag pa ni Claudine at hinaplos niya ang buhok ng kanyang anak. Mommy, look, I'm so pretty. Napalingon siya nang marinig ang matinis na boses ng anak niyang babae at nanlaki ang mata ni Claudine nang makita ang mukha ng anak niya na si Cara. Cara, what did you do to your face? Tanong niya sa anak na babae at binura niya ang makeup nito sa mukha. Mommy, I just got bored then I saw your makeup in your room. Napabuntong hininga na lamang siya dahil sa naging sagot ng kanyang anak. Si Cara naman ang pinakamakulit sa 4 at ang nag-iisang babae, kaya sobrang spoiled. Lalo na pagdating sa kapatid ni Jaime. Lagi na lang nabibilhan ng bagong damit sa tuwing darating ito sa isla. At wala namang magawa si Claudine doon. May plano na rin si Claudine na bumalik ng Maynila dahil mag-aaral na ang kanyang mga anak sa susunod na pasukan. Gusto rin niyang malaman ang tungkol sa kalagayan ngayon ni Wesley at plano niyang ipakilala ang 4 niyang anak. Dumating ang hapunan at tinupad nga ni Jaime ang pangako niya na darating siya bago sumapit ang hapunan. Ang dami nitong dalang pasalubong, kaya tuwang-tuwa naman ang mga bata. Papagalitan na sana niya ang lalaki, ngunit natahimik siya nang abutan din siya nito ng paper bag galing sa isang sikat na brand ng damit. Ano to, Jaime? Hindi mo naman kailangan bilhan ako ng ganito. Nakita ko ang damit na yan sa mall. Kaya naisipan kitang bilhan. Huwag mong itago at gamitin mo yan. Ani Jaime na may halong pagrereklamo. Lahat kasi ng mga mamahaling gamit na binili ni Jaime para sa kanya, tinatago niya dahil natatakot siya na baka masira. Mommy, I have a new set of cars. Bigla namang lumapit sa kanya ang ikalawa sa quadruplet sa si Kaiser. At pinakita ang mga miniature cars na binili ni Jaime. 5 taong gulang pa lang ang anak niya. Ngunit pansin niya na ang pagkahilig nito sa mga kotse. Cade, did you like your new books? Tanong naman ni Jaime sa panganay na si Cade, na ngayon ay abala na sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa hayop. Hindi ito sumagot bagkus tumango na lamang. Sa 4 na anak ni Claudine, ang panganay na si Cade ang pinakatahimik at ang kahawig ng kanyang asawang si Wesley. Hindi pa alam ng mga bata ang tungkol sa tunay na ama ng mga ito. Ngunit karapatan ng mga anak niya na malaman ng katotohanan tungkol sa tunay nilang ama. Gusto niya ring ipakita sa lalaki kung ano ang sinayang nito, matapos planuhing ipalaglag ang kanilang mga anak. Matapos ang hapunan, pinapunta siya ni Jaime sa opisina nito. Nagtaka siya kung ba't kailangan niyang pumunta sa opisina ng lalaki.
Ngunit tumuloy pa rin siya matapos niyang patulugin ng mga anak. Pagpasok niya, naabutan niya ito na abala sa pagbabasa ng mga papeles. May importante ka bang sasabihin? Tahimik ang opisina ng lalaki. Umiikot lang ang tunog ng aircon habang nakaupo si Claudine sa harap ng mesa. Magkahawak pa ang mga kamay. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan. I found something important that you need to know, Claudine. Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Jaime. At hindi niya mapigilan ang pagtataka sa tono ng pananalita nito. Ano yung sasabihin mo? Tumayo ang lalaki at may kinuha itong isang folder. Inabot ito sa kanya. Agad niyang tinignan ng laman. Kumunot lalo ang kanyang noon nang makita ang marriage certificate nila ni Wesley. Bakit mahawak ang marriage certificate namin ni Wesley? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. I tried to file an annulment case for you para tuluyan ka na makalaya mula kay Wesley. And guess what happened? Wala sila nakuhang katibayan na kasal kayo ni Wesley mismo. Nanlaki ang mata ni Claudine at nanginginig ang kamay niya habang hawak niya ang marriage certificate nila ng lalaki. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Ibig sabihin, 10 taon na siyang niloloko ni Wesley. Napaniwala siya nitong tunay ang kasal nilang dalawa. At hinayaan niya magpaalipin siya sa lalaki na walang karapatan sa kanya simula pa nung una. He is a liar. Hinayaan ko na lokohin niya ako. Hindi mapigilan ni Claudine ang kanyang galit. Bumuhos ang kanyang luha dahil hindi niya mapigilan ang bigat na nararamdaman sa kanyang puso. Nilapitan siya ni Jaime at agad siyang kinulong ng lalaki sa braso nito. Sa loob ng 10 taon, hinayaan ko si Wesley na kontrolin ang buhay ko. Lahat ng sinabi niya sinunod ko. I want revenge. Gusto kong gumanti, Jaime. Gusto kong makita ni Wesley na mali siya ng kinalaban. Gusto ko siyang makitang lumulubog sa sarili niyang hukay. Puno ng hinanakit ang mga salitang binitiwan ni Claudine. Ang tanging gusto niya lang ngayon ay gumanti sa ginawang panloloko sa kanya ni Wesley. Hindi niya hahayaan na patuloy na magdiwang sa saya ang manlolokong yun. Matapos na malaman ang tungkol sa peking kasal, agad siyang nagdesisyon na bumalik sa Maynila. Kasama ang 4 na anak at si Jaime. Sa bahay muna ng lalaki sila tumuloy habang iniisip pa ni Claudine kung paano siya gaganti kay Wesley sa ginawang panloloko nito. Kailangan nating makahanap ng butas sa Mayor Wesley na yan para matikman niya ang pagbagsak. Suhestyon ni Janice. Agad na pumunta ang babae sa bahay ng kapatid nang ibalita ni Jaime na bumalik na sila ng Maynila. No need to do that. Biglang wika ni Jaime at may nilabas na naman itong bagong puting folder. Kumunot ang noon ni Claudine at tinignan ang laman ng inabot ni Jaime. Hindi niya mapigilan na magulat sa kanyang nakita. Ang laman ng folder larawan ni Wesley na nakikipaghalikan sa mga iba't ibang kilalang negosyante at ang mas malala pa, mga matatandang lalaki ang kahalikan ni Wesley. Ano to, Jaime? Saan mo nakuha ang mga larawang to? What the heck? Look, Claudine, your fake husband is a gay. Hindi makapaniwala na wika ni Janice. Kahit naman si Claudine, hindi rin makapaniwala sa kanyang nakita. That's the key. Kaya hindi natatalo sa politika si Wesley. He is selling his body para makasiguro na siya pa rin ang mananalo sa huli. Ani Jaime. At walang makikitang kahit anong emosyon sa mukha nito. Napatulala na lamang si Claudine. Hindi siya makapaniwala tungkol sa nalaman niya kay Wesley. Gusto niyang masuka nang pumasok sa isip niya na ilang beses niyang hinalikan ng lalaki. Tapos malalaman na lamang niya na nagpapagalaw ito sa mga matatandang lalaki. Kaya pala laging umaalis si Wesley tuwing gabi para kitain ang mga sugar daddy nito. Kailangan na natin makaisip ng plano bago pa malaman ni Wesley na nandito tayo sa Maynila. Baka kung ano pang gawin ng hayop na yun sa'yo at sa mga bata. I have a great idea. What if bumalik si Claudine sa bahay nila ni Wesley at kasama niya ang 4 na bata? Habang nililibang natin si Wesley sa pagdating ng mga anak niya, unti-unti tayong gagawa ng paraan para mapabagsak natin siya. Suhestyon naman ni Janice.
Hindi alam ni Claudine kung kakayanin ba niyang bumalik sa poder ni Wesley. Natatakot siya sa posibleng gawin ito sa kanya at sa mga anak niya. No, it's dangerous. Baka kung ano pang gawin ng lalaki yun kay Claudine at sa mga bata. Hindi sumang-ayon si Jaime sa ideyang naisip ng nakatatandang kapatid. Wala ka bang tiwala kay Claudine? She needs to face him. Kailangan niya magpanggap na hindi niya alam ang mabahong sikreto ng kanyang peking asawa. Dagdag pa ni Janice. Tama ang kapatid ni Jaime. Dapat si Claudine ang gumawa ng unang kilos. Kailangan niyang bumalik kay Wesley para maisagawa niya ang kanyang paghihigante. Bumuntong hininga siya at hinarap si Jaime. Tama si Ate Janice, Jaime. Kailangan kong harapin si Wesley. Hindi agad nakasagot si Jaime. Parang ayaw pumayag sa desisyon ni Claudine. Ngunit sa huli, wala itong nagawa dahil hindi uusad ang mga bagay na gustong mangyari ni Claudine kung lagi siyang magpapapigil kay Jaime. Dumating na ang araw ng pagbabalik ni Claudine sa bahay nila ni Wesley, kasama ang 4 na anak. What are we doing here, Mommy? Is this our new house? Sunod-sunod na tanong ng kanyang anak, na babaeng si Cara. Mommy will explain everything later, anak. Mahinahon niyang sagot dito. Pumasok na sila sa bahay. At ang bumungad sa kanila ay si Manang Elsa na gulat nang makita siya. Diyos ko po, totoo ba ito nakikita ko? Ikaw ba talaga yan, Ma'am Claudine? Hindi makapaniwala si Manang Elsa na nasa harapan nila ngayon ang babae na ilang taon na nilang hinahanap. Tumango si Claudine ng may ngiti sa labi at niyakap ang matandang babae. Hindi mapigilan na maiyak ni Manang Elsa. Ngunit hindi niya sinagot ang ginang. Hinarap niya ang mga anak. At mas lalong naiyak ang ginang nang makita ang mga bata. Alam ba ni Sir Wesley ang tungkol sa mga ito? Hindi niya alam na may mga anak kami. Hindi rin alam ni Wesley na babalik ako ngayon. Magsasalita sana si Manang Elsa nang marinig ang boses ng kanyang asawa. What a surprise! My cheater wife is back. Nilingon niya ang lalaki at pansin niyang lasing ito. Natakot ang mga anak niya kaya nagtago ang 4 na bata sa kanyang likuran. Hinarap niya si Wesley at walang emosyon siyang tumingin sa lalaki. And my fake husband is drunk. Wika ni Claudine. Lumapit sa kanya si Wesley at marahas siyang hinawakan sa muka. Butas na ba ang bulsa ni Alcantara? Kaya bumalik ka sa poder ko? At dinala mo pa ang mga hayop mong anak? Hindi napigilan ni Claudine ang kanyang sarili. Tinulak niya si Wesley at binigyan niya ito ng sampal sa magkabilang pisngi. Nagkamali ako, nakakala. Hanggang ngayon hindi mo pa rin tanggap ang mga anak mo. Inilayo ko sila sa'yo. Dahil akala ko magbabago ka. Saad ni Claudine kay Wesley. Ngumisi naman ang lalaki at tinignan nito ang mga bata bago tumingin ulit kay Claudine. Tama nga ang hinala ko. Nakasabwat mo ang doktor na yun. Ngayong nasa poder ulit kita, hindi ka na makakatakas pa. Seryosong saad ni Wesley. Nanlaki ang mata niya nang bigla siyang lapitan ng mga bodyguard ng lalaki. Ikulong niyo yan sa kwarto. Siguraduhin niyo hindi makakatakas. Nanlaki ang mata ni Claudine at pilit siyang nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya ng mga bodyguards. Ano ba? Bitiwan ninyo ako! Pilit na kumakawala si Claudine. Kahit ang mga anak niya, natatakot din. Wala na siyang nagawa. Nang dalhin na siya ng mga tauhan ni Wesley sa kwarto at kinulong siya. Ilang beses niyang hinampas ang pinto at tinawag ang pangalan ng lalaki. Nag-aalala siya para sa mga anak niya dahil baka saktan ni Wesley ang mga bata. Sumara ang pinto ng kwarto sa isang malakas na kalabog. Napaurong si Claudine at napahawak sa dibdib. Ramdam niya ang bigat ng kandado sa kabilang panig. Hindi niya na kinailangang sumigaw para malaman ang katotohanan. Ikinulong nga siya ni Wesley. Ginawa nitong kulungan ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Lumapit siya sa pinto at hinila ang siradura. Hindi ito gumalaw. Kumabog ang dibdib niya. Ngunit hindi siya nagpanik. Huminga siya ng malalim at pinikit ang mga mata. Hindi dito matatapos to. Ani niya sa sarili.
Hindi siya tatanghaling talunan sa loob ng 4 na sulok ng silid. Umupo siya sa gilid ng kama at inalala ang mga anak. Sa kanila siya kumakapit. Hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng mahuli. Ilang minuto ang lumipas bago niya narinig ang marahang katok. 3 beses, may pagitan. Kilala niya ang tunog. Tumayo siya agad. Madam, bulong ng isang boses mula sa labas. Ako ito. Manang Elsa? Sagot ni Claudine na halos pabulong. Uminit ang kanyang mga mata nang marinig ang sagot nito. Oo, madam, bilisan po natin. Lumapit si Manang Elsa sa maliit na siwang ng pinto at isinuot ang susi. Nanginginig ang kamay ng matanda, ngunit malinaw ang determinasyon sa kilos nito. Umalis na po si Sir. May programa siya sa town hall. Matagal-tagal pa bago bumalik. Bumukas ang pinto. Humigop ng hangin si Claudine na parang matagal siyang nalunod. Salamat ho, sabi niya habang hawak ang kamay ng matanda. Wala kang dapat ipagpasalamat. Matagal ko na po nakikita ang ginagawa niya sa inyo. Hindi ho kayo masama. At isa pa, ina kayo ng mga bata. Kinuha ni Claudine ang bag na matagal niyang inihanda. Mga dokumento, USB, at ilang personal na gamit. Saan ang daan? Tanong niya. Ngumiti si Manang Elsa ng bahagya. Sa likod po, sa may kusina may lumang pinto roon. Naglakad sila ng tahimik sa pasilyo. Sa bawat akbang, ramdam ni Claudine ang panganib. Huminto sila nang marinig ang yabag ng gwardya sa labas. Pinisil ni Manang Elsa ang braso niya. Nang humupa ang tunog, tumuloy sila. Pagdating sa likod, binuksan ni Manang Elsa ang pinto. Tumama ang malamig na hangin sa mukha ni Claudine. Dito na po kayo. May tricycle sa kanto. Ako na ang bahala rito. Hindi ko ito makakalimutan, Manang Elsa. Umalis na kayo. Lumaban ho kayo. Tumakbo si Claudine palayo sa bahay na minsan niyang iningatan at hindi na siya lumingon pa. Nagtipon ng mga tao sa covered court ng bayan ng San Alfredo. Nag-ingay ang mga boses, kumislap ang mga ilaw sa entablado. Nagdaos ang munisipyo ng isang engranding programa, may banda, may host, may mga banner na may nakalimbag na pangalan ni Wesley Guzman. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, nakasuot ng barong, may ngiting sanay sa palakpakan. Kumaway siya sa sambayanan na matagal niyang nilinlang. Sa gilid ng entablado, tahimik na pumasok si Claudine at tinignan niya ang bawat kilos. Hindi siya nagsuot ng magarbo. Isang puting bestida lang ang suot niya. Simple, ngunit tuwid ang tindig. Humakbang siya pasulong na parang alam ng mga paa niya ang eksaktong daan. Tumigil ang usapan ng ilang tao nang mapansin siya. May mga bulungan, may mga matang nagulat, may mga mukhang kumilala. Hindi tumingin si Claudine sa iba. Diretso ang mga mata niya kay Wesley. Nagpapatuloy si Wesley sa talumpati. Pinuri niya ang sarili, ang mga proyekto, ang umano'y malasakit sa bayan. Lumakas ang palakpakan, ngunit may mga tunog na nagsimulang maglaho. Mga tanong, mga bulong ng pag-aalinlangan. Humakbang si Claudine paakyat sa entablado. Napalingon ang host. Ma'am, hindi huminto si Claudine. Nakita ni Wesley ang babae sa harap niya. Nanlaki ang mga mata niya at natigil ang mga salita sa bibig niya. Kumunot ang kanyang noo, kumapit siya sa mikropono na parang kanyang huling sandalan. Claudine, tumigil ang musika. Tumahimik ang entablado. Lumapit sa kanya ang babae at walang pag-aalinlangan at walang takot. Huminto si Claudine sa harap ng lalaki. At sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang isa puno ng pagkabigla. Ang isa nag-aapoy sa galit at katotohanan. At hindi na nag-atubili pa si Claudine. Tinaas niya ang kamay at sinampal si Wesley. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong covered court. Napasinghap ang mga tao. May sumigaw, may napaatras. Nabitawan ni Wesley ang mikropono at napahawak siya sa pisngi niya. Namula siya sa hiya at gulat. Huminga si Claudine ng malalim. Saka dinampot ang mikropono sa sahig. Huwag niyo akong pigilan. Matagal na akong pinatahimik ng lalaking to.
Nagkagulo ang mga tao. May mga tanod na umusad, ngunit napahinto sila na magsimulang mag-ingay ang sambayanan. Pakinggan niyo siya! Hayaan niyo siya magsalita! Humakbang si Claudine sa gitna. Tumingin siya sa mukha ng bawat tao. Mga manggagawa, mga nanay, kabataan. Hindi siya nagmukhang biktima. Nagmukha siyang saksi. Ginamit ako ng lalaking to. Ginamit niya ako para sa negosyo niya, para sa imahe niya, para sa kapangyarihan niya. Nagpakasal siya sa akin sa papel na walang bisa. Pinaniwala niya akong asawa niya ako pero kasinungalingan lahat yon. Ginawa niya akong panangga, palabas na pamilya. Habang pinapalago niya ang kanyang kumpanya, sinisira niya ang buhay ng iba. Sumigaw si Wesley. Sinungaling ka. Kung sinungaling ako, ba't mo ako kinulong sa sarili mong bahay? Napasinghap ang mga tao. May sumigaw ng, totoo ba yan? Hindi lang yan. Pinilit niya ako ipalaglag ang mga anak ko, tinakot niya ako, kinontrol niya ako at nang tumakas ako para iligtas sa mga bata. Sinubukan niyang burahin ang pangalan ko. Sumikip ang mukha ni Wesley. Lumapit siya kay Claudine. Tigilan mo yan! Hindi na. Matagal mo na akong pinatahimik. Ngayon bayan na ang makikinig. Nagsimulang magingay ang sambayanan. Mga sigaw ng galit. Mga taong nagturo kay Wesley. Nagsusumigaw ang mga ito na lahat ay palabas ng pala. Isang matandang lalaki ang sumigaw. Kaya pala lagi may pirma ng asawa sa kontrata. Nagtaas si Claudine ng mga dokumento. Ito ang mga papel. Mga kontratang pinapirmahan niya sa akin nang hindi ko alam ang buong laman. Mga kumpanyang ginamit niya ang pangalan ko para umiwas sa pananagutan. Mas lalong lumika ng malakas sa sigawan. Mga taong bumaba sa upuan at lumapit sa entablado. Tinangka ni Wesley na magsalita sa mikropono, ngunit tinabunan siya ng mga sigaw. Mandaraya, abusado, hindi karapat-dapat. Pawis na pawis si Wesley sa takot na harapin ang galit ng mga tao sa kanya. Umatras siya, ngunit sinalubong siya ng mga matang hindi na humahanga. Nawala na ang mga ngiti. Nawala ang kapangyarihan niyang nakabalot sa mga salita. Huminga si Claudine at muling nagsalita. Hindi ako humarap dito para maawa kayo sa akin. Humarap ako dito para sabihin ang totoo. Para hindi na kayo malinlang ng taong ito. Kung nagawa niya to sa akin, kaya niya rin gawin to sa bayan. Tumango ang ilang mga tao. May mga mukhang nagdidilim sa galit. Dumating ang mga pulis sa gilid ng entablado. Lumapit sila kay Wesley. Ngunit umatras ito. Hindi niyo ako pwedeng bastusin sa harap ng mga tao. Sumagot ang isang opisyal. Marami ng reklamo, Mayor. Handa na sila magsalita. Napangiti si Claudine. Hindi sa tagumpay, kundi sa katotohanan sa wakas. Lumabas na ang kaliwanagan. Inabot niya ang mikropono sa host at bumaba na ng entablado. Habang naglalakad siya palayo, bumukas ang daan sa gitna ng mga tao. May mga tumitingin sa kanya ng may paghanga. May mga mata na puno ng paghingi ng tawad. Sa likod niya patuloy ang sigawan laban kay Wesley. Sa unang pagkakataon, hindi na siya ang tumatakbo. Siya ang dahilan kung bakit nagising ang sambayanan. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Wesley. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw. Bumaba siya na tuwid ang tindig, bagaman ramdam niya ang panginginig ng tuhod. Hindi siya bumalik para makipagtalo. Bumalik siya para kunin ang mga anak. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang hakbang sa maramol na sahig. Mga anak, andito na si Mommy. Sumilip ang panganay mula sa hagdan. Sumunod ang tatlo pa, may kaba sa kanilang mga mata. Pero may liwanag din ng pag-asa. Lumapit sila kay Claudine at mahigpit siyang niyakap. Kukunin ko na kayo. Uuwi na tayo. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang mga bag na inihanda niya noon pa. Pinababa niya ang mga bata at pinapila malapit sa pinto. Sa bawat segundo, bumibilis ang tibok ng puso niya. At parang tinugon ng tadhana ang kanyang pangamba. Bumukas nga ang pinto ng malakas. Pumasok si Wesley na may nagangalit na mga mata.
Amoy alak ang hininga nito. Huminto siya na makita si Claudine at ang mga bata sa likod ng babae. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo pwedeng kunin ang mga yan. Tumindig si Claudine sa harap ng mga anak niya. Hindi mo sila pag-aari. Wala kang karapatang pigilan ako. Akala mo makakaalis ka? Sa akin sila. Hinawakan ni Claudine ang kamay ng bunso. Umatras ng isang hakbang. Lumayo ka. Huwag mo kaming hawakan. Hindi nakinig si Wesley. Umabot ang kamay niya at hinila ang braso ni Claudine. Napasigaw ang mga bata. Bumangon ng takot sa dibdib ng babae. Bitiwan mo ako! Tinulak siya ni Wesley kaya natumba siya sa sahig. Umalingaw-ngaw ang iyak ng mga bata. Walang aalis. Hindi kayo lalabas ng bahay na to. Kung gusto mo akong saktan, sa akin ka dadaan. Umangat ang kamay ni Wesley. Bago pa man bumagsak ang suntok, bumukas ang pinto ng malakas. Tumigil ang lahat. Wesley! Pumasok si Jaime na may nagangalit ng mga mata. Hindi na siya nagtanong. Hindi siya nagatubili. Tumakbo siya palapit at sinuntok si Wesley sa muka. Bumagsak ang lalaki sa sahig. Layuan mo sila! Bumukas ang pinto ng bahay ng malakas. Pumasok si Jaime. Kasunod ang 2 pulis na nakauniforme. Ang mukha niya ay seryoso. Ang tingin ay matalim. Puno ng determinasyon. Hawak niya ang isang folder. Wesley Guzman, Mariing sambit ng pinuno ng pulis. inaaresto ka namin sa salang physical abuse, threat sa pamilya, at illegal detention. Huminto si Wesley. Napatingin sa pinto. Hindi niyo pwedeng gawin to. Bahay ko to. Lumapit si Jaime at hindi nag-alinlangan. Claudine, ang mga bata ligtas na. Tapos na ang pananakot mo. Saad ni Jaime kay Wesley. Sumigaw si Wesley. Humakbang patungo sa mga bata. Ngunit agad siyang hinarang ng mga pulis. Tinakpan nila ang mga kamay niya at sinabitan ng posas. May waran kami. May mga testigo ka sa mga kaso mo. Claudine, sabihin mo sa kanila, sabihin mo kasinungalingan to. Hindi na, Wesley. Ang ama, yun dapat ang nagpoprotekta. Sa pamilya natin, ikaw ang nananakot. Ikaw ang nananakit. Tinulak ng pulis si Wesley palabas. Tumanggi siya at nanginginig, ngunit wala nang makakapigil. Nagwawala siya sa labas at nanginginig ang katawan at walang sino man ang lumapit sa kanya. Naiwan sa bahay ang katahimikan. Kasunod ang malakas na yabag ng mga pulis at ang tunog ng sirena na unti-unting humuhupa. Lumapit si Jaime kay Claudine. Tapos na. Hindi niya na kayo masasaktan. Hinawakan ni Claudine ang kamay ng mga bata. Uwi na tayo. Lumabas sila ng bahay at naramdaman nila ang unang simoy ng hangin na hindi pinipigilan ng takot. Sumakay sila sa sasakyan ni Jaime. Sinara ang pinto sa likod. Umandar ang makina at ang unang pagkakataon na yon, nakaramdam sila ng kapayapaan sa buhay. Si Claudine, nakaramdam ng kalayaan para sa mga anak niya. Ligtas na ang mga ito. Lahat ng pangamba, naiwan sa bahay na yon. Nagising ang bayan sa ingay ng katotohanan tungkol sa kanilang tinatangkilik na punong bayan. Maraming nagalit at mga nagsusumigaw na bumaba na siya sa pwesto. Sa loob ng maliit ngunit abalang opisina ni Jaime, magkakatabi ang mga dokumento, laptop at recorder. Hindi nag-aksaya ng oras si Claudine. Tumayo siya sa gitna ng silid habang isa-isang inilalatag ni Jaime ang mga ebidensyang matagal nilang tinipon. Mga affidavit ng dating empleyado, bank records, peking permits, at ang pinakamatinding sandata sa lahat, ang peking marriage contract. Handa ka na ba? Matagal na. Hindi na nanginginig si Claudine. Hindi na siya ang babaeng ikinulong sa kwarto. Sinimulan nila ang paglalabas ng impormasyon sa media. Hindi sila nagpakawala ng chismis. Nagbigay sila ng pangalan, petsa at dokumento. May backup itong facts. Pinili ni Claudine ang transparency kesa drama.
Si Mayor Wesley isang manloloko. Pineperahan ng mga negosyante para manatili siya sa kanyang pwesto bilang mayor. Gumising na kayo. Kailangan matanggal na siya sa pwesto. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita. Uminit ang social media. Naglabasan ng mga galit at mga masasakit na salita mula sa mga netizens. Binatikos ng mga tao si Wesley bilang leader, bilang lalaki, at bilang huwad na asawa. Lumabas sa mga dating reklamo na matagal nang tinakpan ng pera at impluwensya. Hindi niya na kayang pigilan ng agos. Sa munisipyo nagmukhang sementeryo ang bulwagan. Ang mga reporters at cameramen nakapila sa labas handang i-broadcast ang eksena. Nakaupo si Wesley sa harap ng mesa. Hawak ang telepono. Palipat-lipat ang tingin, ramdam ang presyon ng galit at takot mula sa publiko. Tumigil ang mundo ni Wesley sa isang iglap. Ano ginagawa mo dito? Lumapit si Claudine ng dahan-dahan. Natapos na ang pagtatago. Tapos na rin ang kasinungalingan mo. Akala mo mananalo ka? Ako ang mayor dito. Tama ka. Meron kang koneksyon kaya nakakalabas ka ng kulungan. Pero hindi ka na paniniwalaan ng mga tao. Inilapag niya ang folder sa mesa at binuksan ito. Alam mo, matagal kitang tinawag na asawa. Pinaniwala ko ang sarili ko kahit mali. Sinubukan ni Wesley na agawin ang papel. Ibigay mo yan. Hindi umatras si Claudine. Sa harap niya, sa harap ng mga papeles ng kapangyarihan ni Wesley, pinunit niya ang kontrata. Isang punit kasunod pa ang isa. Nahulog ang mga piraso sa sahig. Hindi nakapagsalita si Wesley. Tapos na. Wala ka ng karapatang hawakan ng buhay ko. Wala kang asawa. Wala kang pamilya. Lumapit si Jaime sa tabi ni Claudine at hinawakan ang balikat ng babae. Tapos na ang laban na to. Sa gabing yon, niyakap ni Claudine ang mga anak sa bahay na puno ng liwanag. Wala nang takot sa dingding, wala nang kandado sa pinto. Sa wakas, hawak niya ang sarili niyang pangalan at walang sino mang makakabawi pa nito. Nakatayo si Jaime sa tabi ni Claudine habang pinapanood niya ang babaeng nakikipag-usap sa mga konsehal na kasama nila. Lumipas ang buwan, matapos nila mapabagsak si Wesley, ang kapatid ni Jaime ang pumalit sa pwesto ni Wesley, habang nabulok sa bilangguan ng peking asawa ni Claudine. Nako, bagay na bagay kayo na Sir Jaime, iha. Huwag mo nang pakakawalan pa. Hindi niya mapigilang matawa matapos marinig ang sinabi ng babaeng konsehala. Ouch! Daing niya nang bigla siyang sikuhin ni Claudine. Agad naman niyang binalot ang braso niya sa bewang ng babae para mas lalo itong asarin ng mga nakararami. Simula nang mapabagsak nila si Wesley, muli siyang nagparamdam ng pagmamahal para kay Claudine. Sinabi niyang liligawan niya ito at wala naman siya natatanggap na kahit anong reklamo mula sa babae. Inayos na rin niya ang papeles ng 4 na bata at siya na ang tatayong ama ng mga ito sa papel. Tuluyan ang tinanggalan ni Claudine ang karapatan si Wesley sa buhay niya at ng mga bata. Sir Jaime, hinahanap po kayo ni Mayora. Napasimangot na lamang si Jaime sa sinabi ng assistant ng kapatid niya. Nilingon niya ang babae at tumango na lamang ito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi puntahan si Janice. Ano na namang inaarte mo? Naging opisyal ka lang, puro utos ka na. Reklamo niya na makalapit siya sa kanyang ate Janice. Alam mo Jaime, ako ang mas matanda sa ating dalawa kaya dapat sinusunod mo yung utos ko ah. Sumama kayo ni Claudine bukas sa pangangampanya ko sa kabilang bayan. Gusto niyang mainis. Bakit kasi kailangan pa nilang sumama ni Claudine? Hindi niya tuloy makasama ng solo ang babae. Dahil pagkatapos ng trabaho, mga bata naman ang aasikasuhin nito. Hoy, may usapan na tayo. Ito na ang huli. Gawin mo na to para sa akin. Ate naman. Gusto ko masolo yung babaeng mahal ko kahit isang araw man lang. Naiinis na wika niya sa kapatid. Natawa naman sa kanya si Janice. Cute mo talaga kapag pikon ka, no? Eh di sige, hindi ko muna kayo aabalahin ni Claudine. Mag-asawa ka na rin para hindi ako pinagtitripan mo. Sagot ni Jaime.
At napatakbo siya ng bigla na lamang siyang batuhin ng kanyang kapatid. Natatawa naman na umalis si Jaime at bigla na lang niyang nakasalubong si Claudine na may ngiti rin sa labi. Agad niya itong hinawakan sa bewang at hinila palapit sa katawan niya. Ano ba, Jaime, ang landi mo? Saad ng babae at mahinang hinampas ang kanyang dibdib. Tinignan niya si Claudine, kaya pati ito'y napahinto. Hinawi niya ang buhok na humaharang sa magandang mukha ng babae at napansin niya ang pagpula ng pisngi nito dahil sa kanyang ginawa. Pwede ba kita masolo bukas? Tanong niya habang nakanguso, nagpapaawa. Nagbabaka sakali na maawas sa kanya ang babae. Hindi pwede, Jaime, may lakad pa bukas ang ate mo. Hindi niya pinatapos ito sa pagsasalita. Nagpaalam na ako sa kapatid ko. Hindi ko hahayaan na siya na naman manalo sa aming dalawa. Umarko ang kilay ni Claudine. Paano naman ang mga bata? Panigurado kong hahanapin nila tayo. Kasama naman nila yung yaya nila eh. Dali na, Claudine, please. Let's have a day tomorrow. Pagmamakaawa niya sa babae. Hindi mapigilan ni Claudine ang matawa at hinawakan pa nito ang kanyang pisngi. Oo na nga po, let's have a day tomorrow. Napataas ang kilay ni Jaime at hindi niya napigilan ang sarili. Bigla niyang hinalikan sa labi si Claudine. Nagulat pa ito sa kanyang ginawa, kaya agad siyang tumakbo palayo bago siya nito saktan. Hindi naman mawala ang ngiti sa labi ng babae. Ganon din si Jaime. Pakiramdam niya nanalo siya sa loto. Gagawin niya talaga ang lahat para lang mahulog ulit sa kanya si Claudine. Pagkalipas ng 2 taon, muli nang sumugal sa pag-ibig si Claudine. At sa pagkakataong ito, sigurado na siya na hindi niya na ito pagsisisihan pang muli. Hindi siya makapaniwala na si Jaime pa rin ang makakasama niya habang buhay. Kung hindi naman siya natauhan noon, baka hanggang ngayon, hawak pa rin siya sa leeg ni Wesley. Ang saya ko lang ngayon dahil lahat ng pangarap ko sa buhay natupad at nakalaya na ako mula kay Wesley. Puno ng emosyon ng boses ni Claudine. Remember that I'm always here. Ilalaban kita kahit buhay ko ang kapalit. Hindi alam ni Claudine kung anong ginawa niya para biyayaan siya ng lalaking katulad ni Jaime. Pinili man niya ang maling desisyon sa buhay, pero natagpuan pa rin niya ang daan pabalik sa piling ng lalaking sinisigaw ng kanyang puso. Mommy, Daddy, we're home! Napalingon silang mag-asawa sa gate nang marinig ang boses ng mga anak nila. Agad silang humiwalay sa isa't isa para salubungin ng mga bata. At sa paglubog ng araw, natagpuan pa rin ni Claudine ang kalayaan. Ilang taon man siyang nagpaloko kay Wesley, ngunit heto pa rin siya at muling nakabangon mula sa kanyang masakit na nakaraan. At sa tulong yon ng lalaking mahal niya, na walang iba kundi si Jaime Alcantara. The end.